Matagal ng pangarap ng dalagang si Risa ang makapunta ng Maynila. Pero dahil sapat lamang ang budget nilang mag-anak, ay malabo yung mangyari. Malawak na dagat pa ang tatawirin. Napakalaki ng pamasahe para sa mahirap na pamilya na gaya nila kung sakaling sila'y luluwas. Halos dulo na kasi ng bansa ang kanilang kinaroroonan. Ang hanap buhay lamang ng kanyang ama ay ang pagkuha ng mga scallops o shell sa laot. May sariling bangka naman kasi ito at may kasakasama pa. Samantalang yung kanyang ina naman ay nagbebenta lamang ng lamang dagat na ito. Paano ba naman kasi ay nag-aaral pa siya ng sandaling ito at nasa kolehiyo na. May malaking dahilan rin siya kung bakit gusto niyang lumuwas ng syudad dahil meron siyang hahanaping tao bukod sa gusto niya ring makapagtrabaho roon. Ang tao kasi na iyon ay may malaking bahagi pa rin sa puso niya kahit napakatagal nang nangyari yon. Isang hapon nga, pag-uwi niya galing sa eskwelahan, ay nagkalgal siya ng kabinet ng kanyang silid. Hinanap niya roon ang lumang damit na bigay sa kanya ng kababata na ang pangalan ay si Samuel. Nagkahiwalay lamang sila nito nang magtungo na ito ng Maynila. Pero kahit ilang taon na ang nakakalipas, ay malinaw pa rin sa puso niya na ito pa rin ang nilalaman nito. Samantala, napangiti na lamang siya nang masilayan niya na ang t-shirt na may tatakpa na isang anime character. Kahit hindi na ito kasya sa kanya, ay talaga namang pinakatatago-tago niya pa ito. Makaraan ng kalahating oras, ay muli niya nang ibinalik sa maayos na lalagyan ng damit at pagkuway pinasok niya na ulit ito sa cabinet. Napagpasyahan niya na munang magpahinga sa labas habang nagkakape. Maya-maya pa, ay biglang lumapit sa kanya si Girlie. Matalik niya itong kaibigan at palagi niyang napaglalabasan ng hinaing sa buhay. Kinamusta niya ito at naupo naman ito sa tabi niya. Ayos lang ako, friend. Kanina pa ako nakauwi galing school at nagkataon naman na nakita kita kaya kita nilapitan dito. Mukhang malalim ata ang iniisip mo ah. Ano ba yun? May kikwento mo ba sa akin? Nakangiti nitong tanong. Hindi naman ito problema, friend. May naalala lang kasi ako. Mukhang alam ko na yan ah. Samuel na naman ba? Ang kababata natin ay hindi na bumalik dito sa probinsya? Napatango na lamang si Risa sa sinabi ni Girlie. Kaya naman ang dahil doon, ay kinantsawan siya nito. Ani nito, ay napakatagal na raw niyon. Dapat ay maghanap na lamang siya ng magiging boyfriend. At baka meron na daw yung nobya ngayon. Dito naman napaisip si Risa dahil mukhang tama nga ang kanyang kaibigan. Pero wala siyang magagawa. Yung tinitibo kasi ng kanyang puso ay nasa malayo at wala siyang katiyakan kung may gusto rin ba ito sa kanya o magkakatuluyan rin sila balang araw. Bukod kasi sa palihim niya itong iniibig, ay malaki rin ang utang na loob niya kay Samuel. Noong kasing magkadengge siya, ay inalagaan siya nito sa ospital. Pareho pa kasing may trabaho ang mga magulang niya ng sandaling iyon. At si Samuel ang napag-uutusan, sapagkat magkalapit naman ang loob ng parents nito sa kanyang ama't ina. Kaya't walang naging problema sa mga iyon. Ang mga magulang rin nito ang nagbabantay sa kanya. Samantala, kinagabihan, sinubukan ni Risa na hanapin ang pangalan ni Samuel sa lahat ng social media. Pero bigo siyang matagpuan niyon. Sa loob-loob niya, ay baka busy ito sa buhay o di kaya iba ang ginagamit na pangalan sa naturang social media. Kaya't hindi niya na lamang ito hinanap. Umaasa na lamang siya na ito ang makakaalala sa kanya. Hanggang sa isang araw, ay nabalitaan niya na darating raw yung dating naging kapitbahay nila ayon sa kanilang kalugar. Kaya naman tuwang-tuwa naman itong si Risa. Paano ba naman kasi ay wala silang ibang naging kapitbahay kung hindi si Samuel lamang. Pero nabigo siya sa bandang huli nang iba pala ang magiging kapitbahay nila. Ito yung naging pangalawang kapitbahay nila noon nang umalis sila Samuel. Lumipat rin ito sa bandang huli pero muli na namang bumalik. Kaya naman mula nito ay hindi na siya umaasa pa na muling masisilayan ng kababata. Baka hanggang sa panaginip niya na lamang ito matatagpuan. Kaya wala na siyang magagawa pa kung hindi tanggapin na lamang iyon. Siguro ay ito na rin ang dapat niyang gawin, kagaya ng payo sa kanya ni Girlie, na kapag dumating na ang pag-ibig sa kanya, ay tanggapin niya na lamang kahit hindi na yun si Samuel. Isang araw, habang siya ay nasa library at nagbabasa ng mga libro, biglang lumapit sa kanya si Victor. Kaklase niya ito sa isang subject. Bawal ang maingay sa library
kaya't malumanay siya nitong binati. "Kamusta ka na, Risa? Pwede bang makatabi dito sa table mo?" Napahinto naman sa pagbabasa ang dalaga. Napangiti siya habang nagsasabi ng, "Sige, ayos lang naman ako." Napangiti na rin ang binata sa kanya. At ayon pa rito, ay niyaya niya si Risa na magtungo sila sa coffee shop mamaya pagkatapos ng klase. At dahil nakikita naman niya na mabait si Victor, ay pumayag na lamang siya sa kagustuhan nito. Mukhang nais lang naman kasi nitong makipagkilala ng lubusan sa kanya, hanggang sa sumapit na nga ang sandaling iyon. Natanong siya ni Victor, ani nito, kung gusto raw ba niyang makipagkaibigan sa kanya. Sagot naman ni Risa, ay pwede naman. Bukas naman kasi siya sa pakikipagkaibigan, kaya tuwang-tuwa doon ang binata. Nahingi pa nga nito ang ilang contact information niya, para kung sakali matatawagan siya nito. Nagbigay naman si Risa, at pagkatapos nilang magkape, ay niyaya naman siya nito patungo sa sidewalk. May nagbebenta kasi roon ng balot, at dahil sa paborito rin naman ito ni Risa, nang sabihin niyo ng binata na ililibre siya ay pumayag na rin siya, dahil napakasarap naman talaga nito, at napakamalinamnam pa. Pagkatapos nilang kumain, ay inihatid na siya ng binata pauwi sa kanilang bahay, at nagpasalamat pa ito sa kanya. Hindi naman may paliwanag ni Risa ang kanyang nararamdaman, dahil napakasaya niya kapag kasama si Victor. Ngayon niya lamang kasi ito naramdaman. Dito niya napagtanto na talaga namang napakasarap nitong maging kaibigan. Isang araw ay napag-utusan si Risa ng kanyang ina na tanggalin ang shell ng mga eskalop. Dahil wala naman siyang ginagawa, ay sinunod niya na lamang ito. Araw ng Sabado nito kaya't wala siyang pasok. Sa kalagitnaan ng kanyang pagiging abala, ay biglang lumapit sa kanya si Girlie. Nakangiti ito at halatang may magandang balita. "O Girlie, napabisita ka ata. Anong meron?" Tanong ni Risa. "Magkakaroon na ako ng trabaho, friend. At matatransfer na rin ako sa Maynila." "Ah, ganun ba? Hindi ba mahirap yung magtrabaho habang nag-aaral?" Tanong niya rito. "Abay, syempre mahirap. Pero kapag gusto mong makapagtapos, kahit mahirap pa yan ay kakayanin mo. Konting tiyaga lang naman. Saka yung salitang tagumpay naman, di ba? Binobo ito sa paghihirap bago mo makamit ang tamis. Kaya't hanggang may pagkakataon pa, ay talagang susubukan ko." Buong sigasig na pahayag ng dalaga. "Teka, sino bang nagpasok sa ng trabaho?" Ang sagot naman ni Girlie ay ang kanyang tiyahin na nasa Maynila. May kakilala raw ito na naghahanap ng kasambahay. At dahil 3 oras lamang ang pasok niya sa eskwelahan, ay papayagan raw siya nitong mag-aral. Kaya't medyo nakaramdam roon ng inggit sa Risa. Ang sabi pa nga niya ay mabuti pa siya ay makakapunta ng lungsod, samantalang siya ay hindi pa. Biro pa nga niya ay baka dito na siya tumanda. "Ano ka ba naman, friend? Huwag ka namang mainggit. Mabuti nga ay may nagpapaaral sa'yo eh. Samantalang ako ay wala. Nagtitiis na nga lang ako sa pagwawalis ng kalat sa tapat ng kapitbahay. Kapalit lang kakarampot na kita. Pero hindi pa rin yun sapat para pambayad ng mga tuition fee. Pero hayaan mo, kapag may alam akong trabaho na pwede sa'yo, ay ako na mismo ang magpapapasok sa'yo." "Ipangako mo yan ha?" Paninigurado niya kay Girlie. "Pangako yan, ipapasok talaga kita." Kung papayag sina tito at tita, sambit ng kaibigan, na ang tinutukoy ay ang mga magulang niya. "Ay nako, papayag yan. 19 anyos na ako, dalaga na ako. Pwede nang maglande, magdesisyon para sa sarili." Dahil sa biro ni Risa, ay napatawa na lamang si Girlie. Sa mga sumunod na araw nga, ay nagpunta na ito ng Maynila. Kahit nawalan na ng kaibigan ng babae na si Risa. At nagkakatext pa rin naman sila, pero iba pa rin talaga kapag sa personal. Yung tipong maririnig mo yung tawanan ng bawat isa. At sa kabutihang palad, ay nariyan naman palagi si Victor na siyang humahalili kay Girlie. Isang gabi nga, ay hinikayat siya ni Victor na magpunta sa tahanan nito. Dahil marami raw silang handa. Piyesta raw kasi sa kanila, at isa pa ay gusto nitong ipakilala si Risa sa mga magulang niya. At dahil wala namang masama sa panghihikayat ni Victor, ay napapayag na lamang ang dalaga. Nang makarating na nga siya ron, trinato naman siya ng maayos ng mga magulang nito, pati na rin ng mga kapatid nito. Pati nga yung mga malalayong kamag-anak nito na nakikipista sa kanila, ay mababait rin sa kanya. Yung ama't ina pa nga ni Victor ang pumilit sa kanya na ubusin ang ginagawa nilang cake. At dahil medyo malaki iyon, ay talaga namang nabusog ang dalaga. Kaya nga lang,
May napupuna si Risa sa mga magulang ng binata. Iba yung titig ng mga ito kay Victor sa paraang tila natutunaw at the same time ay medyo nabigla sa pagdala nito sa kanila. At nang minsang siyang mapadaan sa kwarto nito ay nakita niya na puro lalaki ang nakadikit na poster sa dingding. Animo yung mga idolo niya ito. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay dito na napagpasyahan ni Risa na umuwi na. Mabuti na lamang ay inihatid ulit siya nito sa kanilang bahay. Kaya naman nagpasalamat na lamang sila sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan, ay nakapagtapos na rin si Risa sa wakas sa unang taon sa kolehiyo. At dito naman siya nakatanggap ng tawag sa kaibigan na si Girlie. Ayon dito, meron daw itong nakitang bahay na naghahanap rin ng katulong. Nakausap niya naman na yung may-ari ng tahanan. Sinabi kasi ni Girlie na meron siyang ipapasok na kaibigan. Nabanggit pa nga nito na mabait daw si Risa. Kaya naman ang tugon ng may-ari ay gustong makita ang dalaga. Basta't makapag-provide lamang umano ng requirements, ay makakapasok na siya roon. At dahil meron namang naitatabing papeles si Risa, ay agad niya namang tinanggap ang alok ng kaibigan. Pero ang unang ginawa niya, ay nagpaalam muna siya sa kanyang ama't ina. Pumayag naman ang mga ito. Ani nito, ay mag-iingat lamang raw siya roon. Mag-aral ng mabuti, at huwag maging pasaway sa magiging amo niya roon. Bagay na talaga namang ipinangako niya sa mga magulang. Wala namang naging gastos ang kanyang mga magulang sa kanyang pamasahe, sapagkat pinadalhan siya ng pera ni Girlie, makapunta lamang sa Maynila. Nang makapunta na siya roon, ay namangha siya dahil malaki pala ang tahanan at para iyong mansyon. Ipinakilala pa nga ng Madam Cynthia at Sir Arman niya kung sino ang mayordoma na hahawak sa kanya. Ito ay si Aling Teresa. Bumati siya at nagbigay pugay sa mayordoma. Sa una ay mabait sa kanya ang matandang babae. Ipinapakita nito ang pagmamalasakit sa kanya at talaga namang nararamdaman niya iyon. Hindi nga siya nito pinagpupuyat at kapag hindi natapos ang trabaho ito na ang umaasikaso. Ganyan kabait si Aling Teresa. Batid rin kasi nito na siya ay nag-aaral pa. Pero dumating ang hindi inaasahang pagkakataon kung saan ay lilitaw ang tunay nitong pag-uugali. Isang araw, habang siya ay naghuhugas ng mga plato, ay meron siyang nabasag na isang baso. Hindi niya talaga sinasadya yun dahil bigla itong dumala sa kanyang palad. Nang marinig iyon ni Aling Teresa, ay agad siya nitong nilapitan. Ano ba yan? Bakit ka nakabasag? Wala ka bang mga mata para makapag-ingat ha? Bulyaw nito sa kanya. Pasensya na po Aling Teresa, dumulas lang po talaga. Hindi na po ito maulit. Pangako po. Maluwalo ang pahayag ni Risa. Sino ba naman kasi ang hindi ninervyusin? Dahil unang beses niya na makitang nagalit sa kanya ang matanda. Napakalakas pala ng boses nito na dati ay napakamahinaon lamang. Sus, hindi na maulit. Talagang hindi na. Dahil kapag naulit pa yan, ay talaga namang makakarating nito kila Mama at Sir. Pulutin mo yung mga bubog na yan. Huwag na huwag mong wawalsin ha. Dahil kapag nakita ko na winawalsan mo yan, ay pupukpukin ko yung ulo mo at pati na rin yung mga kamay mo. Maliwanag ba? May pagdadalawang isip naman na napatitig si Risa sa mayordoma. Seryoso po ba kayo, Aling Teresa? Dahil sa klase ng tanong niya, ay napapitik ng dila ang matanda habang napapailing pa ito. Ano ako, nakipagbiruan? Sambit nito sabay kuha ng walis tampo. Hindi nagtagal ay bigla nitong ipinukpok sa kanyang mga kamay. Dahil gawa sa kahoy ang hawakan ng walis, ay ramdam niya talaga ang sakit nito. Ang akala niya nga ay magkakaroon ng bukol ang kanyang palad. Mabuti na lamang ay wala kahit isang galos. Dahil sa labis na taranta at takot na baka muling mapukpok, ay dinampot niya na lamang isa-isa ang mga bubog. Nasugatan pa nga siya dahil sa pagmamadaling damputin ito. Hinugasan na lamang niya ang kanyang daliri nang matapos na siya at saka ito ginamot. Hanggang sa sandaling iyon ay talaga namang nagulat siya. Hindi niya kakalain na meron palang tinatagong ganong pag-uugali si Aling Teresa. Dahil dito ay parang alam niya na rin kung bakit ito lamang ang nag-iisang katulong roon. Marahil yung mga bagong katulong na gaya niya ay hindi tumatagal roon dahil sa kakaibang asal nito. Sa hindi inaasahan ay napakalkal sa bag si Risa. Agad niyang kinuha roon ang lumang damit na binigay sa kanya ni Samuel. Kahit luma na ito at maliit sa kanya, ay dikit na dikit pa rin ang pagkakaprint ng isang anime karakter. Napahalik na lamang siya rito at humiling sa Diyos na sana ay makita niya sa Samuel.
Nangako kasi ito sa kanya bago ito umalis na babalikan siya nito kapag mayaman na at pakakasalan na siya. Kahit nasa tamang edad na ngayon si Risa at alam niyang pangako lamang iyon ng isang paslig, ay malakas ang kutob niya. Natuto pa rin ito ang kanyang mga ipinangako. Maya-maya pa ay naalala niya si Victor. Hindi siya nakapagpaalam ng maayos rito nang siya ay umalis, kaya tinawagan niya rin ito. Hello? Ano yon? Sino sila? Tanong ng binata sa kabilang linya. Boses ito ni Victor pero napakalamya at tunog binabay pa nga. Saka na lamang naalala ni Risa na bago ang kanyang SIM card at hindi ito yung nakasave sa phone book ng binata. Hello? Sino sila? Sumagot ka naman oh. Nakakaloka ka na? Sambit nito na medyo galit na. Victor, ikaw ba yan? Bakit ganyan ang boses mo? Si Risa ito, yung kaibigan mo. Nang matapos sabihin niyo ng dalaga, ay biglang binalot ng katahimikan ang kabilang linya. Pero hindi naglaon, ay tumugon na rin ito. Risa? O bakit Victor? Atin-atin lang to ha? Oo, bakla ako. Hindi ito alam ng parents ko. At ang nakakaalam lang ay yung boyfriend ko at ang mga barkada kong bading. Pagkukumpirma nito sa kanya, na kanya namang ikinagulat. Ani nito, napapansin rin naman ng parents niya ang patungkol sa kanyang kasirian. Pero tinatanggi niya iyon dahil takot siya na magbago ang pagtingin ng mga ito sa kanya. Sa katunayan, hindi niya kagustuhan ng maging ganito. Kaya nga sinikap niya na mapalapit sa babae para balang araw ay liligawan niya ito. At dahil alam na ng dalaga ang patungkol sa kanyang pagkatao, itinigil na niya ang kahibangang iyon. Samantala, natanong naman si Risa kung bakit ito napatawag. Sumagot naman si Risa na humihingi siya ng kapatawaran dahil hindi na siya nakapagpaalam ng maayos nang siya ay nasa probinsya pa. Aniya, talagang nagmamadali lamang siya noon dahil ayaw niyang malate sa biyahe. Naiintindihan naman raw iyon ni Victor. Nagkwento pa nga si Risa patungkol sa tunay na ugali ng mayordoma na umahawak sa kanya. Ang komento naman ni Victor, kung siya raw ang nasa katayuan niya, ay makakatikim raw ng sabunot at sampalang matanda na iyon. Kaya naman natawa na lamang si Risa sa sinabi ng binata. Sa pagtatapos pa nga ng pag-uusap nila, ay nakiusap ulit si Victor na huwag ipapakalat ang patungkol sa tunay niyang kulay. Oo naman Victoria, Victor, walang makakalam na isa kang Darna. Pangasar na tugon na Risa. Samantala, ang buong akala ni Risa ay hindi na maulit ang pagmamalupit ni Aling Teresa sa kanya. Hanggang sa mangyari na naman ang hindi inaasahan. Kakauwi lang niya nito galing sa universidad nang bigla siyang salubungin ng sampal ng mayordoma na ito. Ayon dito, bakit hindi niya raw pinlansya ang mga damit ng mga amo nila bago siya pumasok sa paaralan? Ang rason nito ay siya na nga ang naglalaba pati ba naman pamamlansya ay siya pa ang gagawa. Ang dahilan niya naman sa matanda ay malinaw sa kanya ang inuutos ng amo nila. Siya ang nakatoka sa paglilinis ng bahay at pagluluto. Samantalang kay Aling Teresa naman, ang patungkol sa paglalaba at syempre kasama na ang pamamlansya roon. Dahil sa kanyang sinabi, ay muli na naman siyang nakatikim ng sampal. Ngunit sa pagkakataon na iyon, ay magkabilang pisngi na. Wala akong pakialam kung ito ba ang inutos sa atin nila Mama at Sir. Hanggat hawak kita, ay ako ang susundin mo. At isa pa, dapat kusa ka ng gumagawa niyan. Dahil matanda na ako, samantalang ikaw ay bata pa. Wala kang kwenta. Nanggagalaiti nitong pahayag sa kanya. Oh, ano pa yung tinatayo-tayo mo dyan? Plansyahin mo na yon. Bago pa ako maubusan ng pasensya sa'yo. At maplansya ko pa ang pangit mong mukha. Para hindi na lumala ang galit sa kanya ng babae, ay no choice siya kung hindi ang sundin ito. Kaya't kahit pagod galing sa paaralan, ay ginawa niya ang mga bagay na iyon. Hindi nga mawari ni Risa kung itinataon lamang ba ng matandang hukluban na ito na wala yung mga amo nila para siya ay mapag-initan. Nasa office kasi si Ma'am Cynthia at pati na rin si Sir Arman, kaya't wala itong kaalam-alam sa pinapagawa sa kanya ng mayordoma. Balak nga ni Risa na magsumbong kaso nga lang ay hindi niya alam kung paniniwalaan ba siya ng mga ito. Pero napagpasyahan niyang saka na lamang kapag naulit ang pangmamalupit nito sa kanya. Basta ay gagawin niya na lamang ang lahat ng pagtitiis. Malaking tulong kasi sa kanya ang magkaroon ng trabaho. Ayaw niya na kasing umasa sa kanyang mga magulang dahil sa maliit lamang ang kinikita ng mga ito sa pagbebenta ng mga scallops. Sa sumunod na araw ay day off niya na. Ibig sabihin ay wala siyang pasok.
Pinapayagan kasi siya ng mga amo niya na gumala naman kapag wala siyang pasok. Tamang-tama naman at nasa bahay lang ang mag-asawa, kaya't hindi na siya masasermonan ng matanda. Marahil ay natatakot rin itong mahuli na pinagmamalupitan si Risa. Ano friend? Salbahe yung mayordoma? At ilang beses ka na niyang sinasaktan? Nako, bakit hindi mo isumbong sa mga amo mo? Mababait naman sila, hindi ba? Tiyak na pakikinggan ka ng mga yon. Reaksyon ni Girlie habang naglalakad sila sa parke at dumidila ng ice cream. Napagplanuhan kasi nila na magkita ng araw na iyon. Ayokong subukan na magsumbong friend. Baka kasi hindi ako paniwalaan ng mag-asawa. Lalo na't ilang beses na rin nilang ipinagmamalaki na sa loob ng 25 years ay naging tapat sa kanila si Aling Teresa. Ni hindi raw naging malikot ang mga kamay nito at hindi sila ginawa ng masama kahit minsan. Samantalang yung ibang mga kasambahay na hinard nila noon ay nahuli nila sa hakto na nagnakaw. Halos lahat raw ay ganoon ang senaryo. Samantalang yung ilan naman ay umayaw na lang dahil sa nahihirapan sa kanilang trabaho. Pero sa tingin ko, hindi yun sa trabaho, kaya umalis ang ilan kung hindi dahil sa pagmamulupit ng mayordoma na piling amo. Alam mo ba friend, sinabihan pa nga niya ako na dapat daw, kahit hindi daw nakatoka sa akin ang gawain, ay gawin ko raw yon dahil matanda na siya. Hindi naman siya ganoon katanda Magsi-60 pa lang naman ata siya. Marami pa akong kilala na mas matanda pa sa kanya, pero malakas pa naman. Kwento ni Risa. Ay nako friend, ano ba naman yan? May mabait kang ang amo, pero may mayordoma naman na daig pa sila. Nako, kung magtyaga-tyaga ka pa sa trabaho na yan, ang may papayo ko na lang sa'yo ay iwasan mo na lang magkamali para naman hindi ka saktan. Bigla namang napatango si Risa sa inihiyag ni Girlie. May ba ako? May mga anak na ba yung mga amo mo? Para kasing wala kang nakikwento sa akin Tanong pa ng kaibigan. Oh friend, meron na. Isa lang yung anak nila at lalaki yun. Alam mo pa friend, sa tuwing nakikita ko yung picture niya na nakadisplay, ay parang pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang matukoy kung sino. Kahit yung mga amo ko, ay pamilyar din sila sa akin, na para bang nakita ko na sila dati. Napakunot naman ang noo ni Girlie sa nabanggit niya. Pamilyar? Baka naman nakita mo na sila sa panaginip mo bago ka pa makarating dito. Nako, baka naman may espesyal kang katangian pagbibiro pa nito sa kanya. Naku wala, talagang parang pamilyar lang talaga sila sa akin. Nakangiting tugon na Risa. Nang magsawa na sila sa parke, ay dumiretso naman sila sa zoo. Sumakay pa sila ng jeep makarating lamang roon. Talagang sinulit na Risa ang kanyang day off. Samantalang si Girlie naman ay nagpaalam na lamang sa amo nito na hindi muna papasok. Mabuti na lamang at mabait ang amo, kaya naman pinayagan siya nito. Pagpunta nila sa zoo, ay marami silang nakitang hayop roon na matatagpuan lamang sa Afrika, kaya naman busog na busog ang kanilang mga mata. 3 oras silang nagkwentuhan at nagbasid-basid roon, hanggang sa napagpasya naman nila na magtungo sa Ocean Park na matatagpuan rin malapit roon. Bagamat may kamahalan ng entrance fee, pinatos na lamang nila ito, kaysa naman sa hindi makakita ng magagandang isda na matatagpuan roon. Enjoy na enjoy sila Risa nang makita ang naglalakihang gurami. Ilang oras rin silang nagtagal roon, kaya't gabing-gabi na silang nakauwi. Inusisa pa nga siya ni Aling Teresa kung saan daw siya nagpunta sa pagalit na paraan. Pero kinausap niya ito ng maayos at sinabing nagtungo lamang sa magandang lugar. Napangisi naman si Aling Teresa. Hinahatak pa nga siya nito papasok sa gate nila dahil ito ang napag-utusan na magbukas noon. Ayos ka rin kabago-bago mo pa lang ay nakakapasyal ka na. Bakit ba kasi napakabait ni na mama at sir sa'yo? Baka kasi mamaya ay mamihasa ka na lang. Hugasan mo yung mga pinagkainan sa lababo para hindi ka naman makalbo. At wag na wag kang magsusumbong sa kanila Palalabasin kitang magnanakaw, sige ka. Maniniwala naman sila sa akin Matagal na kasi ako dito. Makapangyarihang utos nito sa kanya. At para wala ng gulo, ay sinunod niya na lamang ito. Sa kabutihang palad naman, ay hanggang doon lamang ang pagbubuli nito sa kanya. Pero dumating ang araw na mas gagrabe pa pala ang mararanasan niya. Nagugat ito nang magkasakit si Aling Teresa. Paano ba naman kasi, sa paggaling nito ay sinisi si Risa na dahil umano sa kanya, kaya siya nagkatrangkaso. Hinahayaan raw niya na mapagod siya at dapat raw kasi hindi sa kanya nakatoka ang trabaho na ginagampanan niya. Dahil dito,
ay walang araw na hindi siya nasasabunutan nito at pati na rin nasasampal sa oras na babagal-bagal siya sa trabaho. Pinilit niyang magtiis kahit na puro pang mamalupit ang ginagawa sa kanya ng matanda. Nangyayari ito kapag wala ang kanilang mga amo. Ayaw niya namang magsumbong dahil palalabasin siyang magnanakaw at ayaw rin naman niyang makasuhan at makulong. Hanggang sa isang araw ay dumating na ang anak ni na Ma'am Cynthia at Sir Arman na galing pa sa ibang bansa. Dahil doon ay nagulantang na lamang si Risa sa kanyang nakita. Mas naging pamilyar palalo ang mukha ng anak ng kanyang mga amo nang makita niya ito sa personal. Hindi siya nagkakamaling si Samuel nga ito. Ganong pangalan rin naman ang pagpapakilala ng mag-asawa sa kanya. Nang makita nga siya ni Samuel, ay napatitig ito ng matagal sa kanya. Tila minumukhaan siya nito. Maya-maya pa, ay napabulalas na lamang ito sa kanyang pangalan, habang ito ay nakangiti na. Makailang ulit itong sinabi ang pangalang Risa. Kit na patangula lamang ang dalaga, habang nangingilid ang mga luha sa mga mata. Kaya naman mabilis na lumapit sa kanya si Samuel, at siya ay niyakap ng napakahigpit. Napatulala naman ang mag-asawa sa ginagawa nila. At saka dito na lamang sinabi ni Samuel sa kanyang ama't ina na yung kasambahay raw na hinar nila ay walang iba kung hindi si Risa, na anak nila Mang Paldo at Aling Juana. Nang maalala ng mga ito ang tinutukoy ng binata, ay natutuwa itong napatingin sa dalaga. Anila, dahil sa tagal na rin ng panahon at ngayon ay dalaga na si Risa, ay hindi raw nila ito namukhaan. Ang buong akala nga nila ay kapangalan lang raw ito ng isang batang babae sa probinsya nila na dati nilang tinirhan. Iyon pala ay si Risa talaga iyon. Ganon rin naman ang akala ni Risa, kaya pala pamilyar ang mga ito sa kanya. Isa pa, nakalimutan niya na rin kasi ang pangalan ng mga magulang ni Samuel. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa nang muli siya nitong makita. Anila, gusto raw sana nilang bumalik ulit sa probinsya, pero dahil abala sa trabaho at negosyo, ay hindi nila maiwan-iwan ang Maynila. Ganon rin naman ang binata. Busy ito sa ibang bansa. Nagkamustahan naman si Risa at Samuel. Nalaman na ng dalaga na nakapagtapos pala sa pag-aaral ang binata. Palibasa ay mas matanda ito ng 3 taong gulang sa kanya. May trabaho na nga ito sa Australia at nakapagbakasyon lamang ngayon. Natanong naman siya ng binata kung bakit siya pumasok bilang kasambahay. Sinabi niya namang gusto niyang mag-working student. Sa kanilang pag-uusap, ay napansin ni Samuel ang ilang pasa sa kanyang braso. Natanong siya nito kung saan iyon nakuha. Kaya naman sinabi ni Risa ang totoo na pinagmamalupitan siya ni Aling Teresa. Kung hindi siya nito sinasampal at sinasabunutan, ay pinapalo naman siya nito ng walis tambo. Nabanggit niya rin ang dahilan kung bakit ito nagagalit sa kanya. Dagdag pa nga niya, ay tinatakot pa siya nito na palalabasin na magnanakaw siya sa oras na magsumbong siya sa mga ito. Agad namang naniwala sa kanya ang mga magulang ni Samuel. Walang puwang sa kanila ang mga taong nananakit ng kapwa. Ayon sa kanila, ay pwede naman kasing pakiusapan si Risa ng mahinahon at meron naman silang kanya-kanyang toka sa trabaho na dapat nilang gawin at huwag ipatrabaho sa iba. Kaya't napagpasya na lamang ng mag-asawa na kahit matagal na sa kanila ang mayordoma, ay paalisin na lamang nila ito sa trabaho. Humingi naman ng tawad si Aling Teresa kay Risa sa mga nagawa nito. Halos lumuwa na lamang ang mga mata nito sa kakaiyak. Huwag lang mawalan ng trabaho. Pinatawag naman ito ng dalaga, pero sang-ayon siya sa desisyon ng kanilang amo na paalisin na ang matanda. Kaya solely, ay pinauwi na lamang si Aling Teresa sa probinsya. Wala itong natanggap na kahit isang kusig. Samantalang si Risa na ang tinalagang bagong mayordoma. Naganap na lamang sila ng panibagong kasambahay. Naging maayos naman ang trato ni Risa sa mga katulong. Napagsasabay naman niya ang pag-aaral at nagagampanan ng kanyang trabaho hanggang sa siya ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Nakapangibang bansa na rin siya dahil sa tulong ni Samuel. Nakapasok naman siya sa isang malaking kumpanya na hawak rin ng binata. Kahit napapadalhan na niya ng pera ang kanyang mga magulang sa probinsya. Pinatigil na nga niya ang mga ito sa pangunguha at pagbebenta ng mga shell dahil mahirap ang ganoong klaseng hanap buhay. Samantala, niligawan naman si Risa ni Samuel at dahil matagal niya nang gusto ang binata, ay sinagot niya naman ito kaagad hanggang sa maging sila na nga. Suportadong-suportado naman sa kanilang pagmamahalan sina Girlie at Victor na pareho na ring nagtagumpay sa kanilang mga buhay.
Nakokontak na lamang ni Risa ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng messenger. Samantala, sa tuwing kasama niya si Samuel, hindi niya alam kung nananaginip lamang ba siya. Sino ba naman ang mag-aakala na yung dating pinapangarap niyang makatuluyan ay kasintahan niya na ngayon. Ipinakita pa nga niya yung damit na ibinigay nito sa kanya noong bata pa lamang sila. Tuwang-tuwa naman si Samuel dahil nagawa niya pang maingatan ang munting damit na iyon.